Welcome to another episode ng Usapang Gen Z at Millennial. This time, we're gonna share our favorite AIA insurance plans. Depende sa top priority mo as of the moment. Yes. Meron tayong life insurance or protection. Second, critical illness o kaya health. And then third, savings tsaka retirement. Favorite AIA insurance plan under life insurance? Max Protect. Ako rin. Max Why? Kasi sa murang halaga, malaki na agad yung life insurance coverage. Tapos, ang maganda pa dito, pag magbabayad ka, pwedeng 5 years, 10 years, tsaka pay to 65. Pero covered ka hanggang age 100. And then, yung hinuhulog mo na yon, pwede siya maging future savings mo, pandagdag sa retirement money ko. Kesa kumuha ako ng term insurance, mura nga siya, pero in the future, hanggang age 65 lang ako covered, paano pag mas humaba pa buhay ko? Tapos lahat ng binayad ko in the past years na baliwala, nang dahil wala akong makukuha. Talagang pure protection. Ako po, kaya Max Protect. Kasi yung pinakaunang consideration ko nung first insurance ko, gusto ko, insurance, di ba, parang risk transfer yon. Gusto ko sa lahat ng possible risk na exposed ako as a person, may coverage ako doon. Kaya all-in-one talaga. Pero I think yung all-in-one, yung mas updated ngayon na plan ng AIA is Max Protect. So, pwede mo nang piliin kung ano pa aside sa life insurance, makapaglagay ng critical illness, makapaglagay ng personal accident, Agree. makapaglagay ng total and permanent disability. Yung Max Protect din pala may DHI. Meron din siyang kung gusto mo nung medical insurance, yung health card, malalagay din yun. So, talagang minamaximize yung protection na pwedeng makuha nung insured. Siya yung bahalang pumili. So, in that sense, mas maganda siya kaysa AIO. Kasi AIO, given na lahat eh. Hindi mo mapipili at maaalis. Ito, ikaw pipili. Tapos yun, namura siya, lalo pag bata nagsimula. Lalo pag in-stretch yung time mo, pay up to age 65, magkano lang siya, parang 1,000 a month or ano. Kayang-kaya na yun. Tapos, masasecure mo na yung malaking coverage. At the same time, meron din siyang dividends. So, oo. Yun ang sabi niyong savings for retirement. Just in case kasi, hopefully hindi ito yung last insurance. May mga madadagdag pa. So, pag nangyari yon, pwedeng in the future, optional na lang yung coverage mo dito. Kaya kapag sinurrender, doon siya magiging additional savings. So, aside doon sa cash value, meron ding dividend. So, parang walang tapon talaga. At the same time, natulungan ka pang mag-force savings habang bata pa. And Saka then, yung just sa Max Protect, pwedeng mas malaki yung coverage ng critical illness versus the life insurance. Which other plans, we cannot do that. So, pwedeng 1 million kasi yung pinakamaliit sa Max Protect na life insurance. Pwedeng 2 million yung 10 critical illness mo. So, depende kung anong gusto mo. Ikaw yung pipili. Para kang mo-order sa restaurant na pipili ka kung anong mga gusto mong add-ons or side dish. yes. Ano lang yung gusto mo? Meron ka bang gustong i-upsize? Merong ibang regular size? Yan. So, depende sa taste mo. Yes, so let's go. Life insurance, Max Protect. Max Protect din. Next is sa health insurance naman. Okay, ano yung best AIA health insurance solution for you? Dalawa kasi. Depende sa client. Ah, Kung AIA Critical Protect 100, ACP 100 yon or AIA Critical Protect Plus. Pareho lang naman siya, depende sa sa'yo. Ako kasi sa ACP Plus lang ako na-approve. Tapos, yung mga client na may dalawang options, depende sa gusto mo. Gusto mo ba up to 3 times ang pwede mong ma-claim na major critical illness? So, dun ka sa ACP Plus. Kung once lang, dun ka sa ACP 100, pero mas mura. And then, dun lang din nagmamatter, depende sa additional or optional riders. Kasi sa ACP Plus, may panibago siyang mga riders like emerging conditions, yung mga hypertension na severe, tsaka benign, tsaka malignant tumor. Pwede na siya mag-fall part agad nung listed illness na hindi man critical, makakapag-claim ka na agad doon. And then, yung critical care assist, walang ganun yung ACP 100, wherein kapag na-confine sa hospital ng minimum 5 days sa ICU, kasi ooperahan siya sa
sa heart, sa brain, sa lungs, sa liver, tsaka kidney, at kailangan niya ng life support, ilalagay dito, or dialysis, pwede kang makapag-claim sa plan, even if hindi pa critical illness. So yun yung maganda for me, kasi hanggang age 100, mako-cover. Yung dad namin, 60s siya nawala, pero yung lola namin, 80s, dun lang na-stroke. So hindi mo masabi, depende kasi sa lifestyle na ginagawa natin ng mas bata. So ACP 100/ACP Plus. Pag health insurance, critical illness insurance ang tinutukoy namin. Hindi health card, hindi HMO, kasi medical insurance ang tawag sa amin. Yes. Ako naman, ACP Plus. Kasi, yun nga, mas updated siya talaga. Makapag-decide ka na. Nakapag-decide na ako, kahit na wala pa akong ACP Plus na benta. Kasi, mas updated talaga yung mga coverage, mas comprehensive. ACP, parang bare. Okay, ito yung major critical, very straightforward. Major critical, minor critical, gender specific. That's it. Pero yung ACP Plus, yun nga yung mga hindi pa ganoon, stage 3 cancer, pero tumor pa lang, may coverage ka na doon. Yung kapag na ICU, di ba, malaking pera din yun, meron na ring coverage doon. Tapos, hindi ko naman masyadong tinitignan yung 3 times, kasi 1 time pa lang is mabigat na, pero kumbaga sa pagiging comprehensive dahil nga maraming risk sa health ng tao eh. So, parang marami na siyang salo doon sa plan na yun. And at the same time, yung payment terms niya rin up to age 65. So, kung gustong magkaroon ng comprehensive health insurance pero tight yung budget, may kaya pang ma-stretch kasi may pay up to age 65 and mas mababang face amount, 500,000. Agree. So, yun yung mahirap sa ACP na halimbawa mas matanda na yung parents natin, 50s pa lang. Gusto naman magka-health insurance, healthy pa naman, pero sobrang taas na kasi sa age nila. Tapos minimum kasi sa ACP is 1M. Mabigat na talaga. Pero dun sa ACP Plus, minimum is 500,000. So at least, somehow, alam mo natin may kulang ang 500,000, pero may panimula na kaysa wala talaga. So Kaysa ma-delay ko. oo, at least flexibility in terms of payment, in terms of coverage, tapos mas marami pa na covered na instances na magka-health crisis, may makukuha insured. Plus, gusto ko yung sa vitality niya, hindi nakakalito. Kasi yung vitality nito, di ba, optional. That's one thing. Hindi naman lahat ng clients na ma-maximize yun. Number 2, depende sa tiers of vitality yung magiging additional benefit. year. Nakakalito kasi yung current na gold, 10%. Tapos, Plus, minus. paano kung nag-bronze ka, di ba? Ang hirap ng computation. Pero pag doon, bronze ka, walang dagdag na coverage. Pag silver, may fix na 10% yata, ganyan. Tapos pag kinarir mo talaga, naging platinum, 50%. So, ayun. I think magandang upgrade ng ACP ang ACP Plus. Nadagdagan yung mga illnesses. Kasi matagal na yung ACP 100, 100 lang yung critical illnesses noon. Ito 143 or 146. 'Di ba? 146. So, may mga changes tayo with regards sa mga listahan para ma-cover yung mga dating hindi nako-cover. Yes, kasi nag-upgrade din yung mga sakit na na-discover. Parami ng parami. So, ayun, for health insurance, ACP Plus, yes. ACP Plus. Kaya pala dalawa yung akin or. Kasi kung value for money kukumputin mo, kung parehong amount, mas malaki talaga ang makukuha mong upfront na coverage sa critical illness kung ACP 100 ka. Kunyari same budget. Kunyari 3 million, di ba? Mas malaki agad makukuha mo. Pero i-gauge mo na paano pag hindi ako nagka-critical illness agad? Kasi inisip ko yung dati na paano pag itong plans na to pwede ako pareho? Ano kukunin ko? Pero limited lang yung pwede. Pipili lang dapat ako ng isa. So mas pinili ko yung pwedeng may likelihood na paano nga pag nagkaroon ng mga emerging conditions, yung mga tumor, yung severe hypertension, na hindi naman mako-cover dun sa ACP 100. Kaya yun yung pinili ko. Kahit ACP Plus, yun din yung iniisip niya po. Oo. No? Tapos ang maganda rin kapag meron ka ng health conditions na hindi naman critical, and hindi naman elevated blood sugar tsaka diabetes kasi hindi ka na pwede maka-apply nito,
meron yung ACP Plus na Critical Illness Exclusion Endorsement. So, nang dahil dun sa dinagdag na ganyan or exclusion ng AAA, nakaka-apply ako ng critical illness plan. At standard rating, in-exclude lang yung illness na yon. Sa ACP 100, hindi pa pwede. Walang ganun pa na exclusion na pa pwede ako maka-apply. Ganun. Okay, now let's go to our favorite AIA savings plan. For savings plan, kasi pag retirement tsaka savings, dapat for me, dalawa. BUL tsaka OL magkasama. Nga. Kasi, ang gusto ko, A plus signature tsaka goals protect. Magkasama. Kasi, na-experience ko na noong 2013, yun yung unang time na bumili ako ng insurance policy. Tapos sumakto noong 2023, bagsak ang BUL. So parang naisip ko noon na 10 years ako nagbayad. Nung time na gusto kong mag-withdraw, lahat ng savings ko, bagsak. 'Di ba? So parang yung pakiramdam mo na matagal mong inipon, na sana makakakuha ako ng equal sana, hindi nangyari. So that's the time na kaya hindi po pwedeng BUL lahat. Kaya nung pandemic, nagkaroon ng A plus signature, or ngayon, may mas maganda, platinum secure. Pareho lang naman sila halos. Nung kumuha na ako ng A plus signature, parang mas naging payapa na ang kalooban ko. Kasi meron akong potential growth, tapos meron akong guarantee. Na even if ganun yung mangyari ulit in the future, parang financial challenges dito sa Philippines, hindi ako mamaproblema kasi kung magkano nakalagay yung guaranteed amount na nandun, matatanggap ko, and then option na magkaroon ng payout or iwanan na lang dyan in the future. So I still go for pareho. Coming from the real experience, hindi na po pwedeng maulit. Dati kasi nung pumasok ako, puro BUL. Hanggang before pandemic, talagang BUL. Yan talaga pinupush nating lahat. Pero hindi pala po pwedeng ganun. Dapat both. Yeah, sa akin din, naisip ko nga, kasi meron akong VUL, pero wala nga tayong future builder. Future builder, at least ang ganda nung pumasok na ako kasi global na siya, elite funds na. So, adventurous na agad, 100%. Tapos, Para na siyang goals protect. oo, tapos dahil alam naman natin, VUL is still an insurance plan na may maliit lang na portion na pupunta sa investment. So, talagang in the first few years, mas malaki yung insurance cost na binabayaran. At hindi mo expect na magkapantay yung binayad mo sa account value. Pero given that, expected na yun, maganda pa rin yung performance ng fund. Parang magti 3 years na ako doon and halos yung mga hinulog ko for 1.5 years, katumbas na. Parang good na siya for me. At tinitignan ko lang siya as long-term savings, pangdagdag ng retirement in the future. So, I think maganda yon kapag may long horizon ka na binigay sa sarili mo to save for a specific future big purchase na goal. So, okay siya mag-VUL. So, ngayon, yung katumbas niya is Goals Protect nga. Dahil wala na yung Future Builder. Goals Protect. And maganda rin lagi talaga. May guaranteed. So, same din po sa inyo. AIA Signature Plus. Tama ba? A plus signature. ACB ba rin kasi nasa isip ko? AC plus. AIA, A plus, signature. Yon. Kasi, nagsisave ka at the same time, may nakukuha ka short term na guaranteed. Na hindi ka kakabahan na kumusta kaya yung global market ngayon, magkano kaya yung makukuha ko. Pero alam pa rin natin na insurance pa rin siya, pero at least may somehow, may pangdagdag ka ng kung ano man, concert ticket ba yun, di ba? Concert ticket or guilt plus spending na siya. Kasi galing naman yun sa sinave mo. Yun. Kung mas malaki yung extra money mo, naka minimum 125,000 ka, highly recommended kumuha ka rin ng Money Tree. Yes. Kasi last month of the quarter, you can get potential quarterly dividends. 1.5, 1.4 per quarter. And last year, 5 to 6% yung ever since nung nag-start, maganda yung performance. Na even if bagsak yung principal, yung placement mo na money, may naibigay pa rin na dividends. May client ako na, yun, na-meet ko ulit nung isang araw.
retirees na, 65. Mm-mm. Tapos meron silang money tree, pina-fund switch ko. So at least meron silang natatanggap pa na money from their plans. Maliban sa syempre, meron na silang mga health at life insurance plans. Yes, kung ako may ganyan ding kalaking lump sum agad, itatry ko rin yan. Money tree. Money tree. May dividends na, may potential Potential pa growth. for capital appreciation. Mm-mm. And parang hindi mo feel yung mababang market dito sa Philippines kasi invested siya globally. Mm-mm. Pag ang pangarap mo or ang target amount mo ay malaki, hindi ka po pwedeng guaranteed lagi. Kasi pag playing safe tayo, kunwari lahat ng money mo, bank savings lang, guaranteed rin na naglulus ka ng pera. Yes. Pupunta lang sa mga taxes, every earnings, may tax pa. So, hahatiin mo, diversify mo siya, depende sa purpose. Mas mataas pa yung inflation kaysa sa bilis ng pagtubo ng pera. Ganun din naman kasi yun, business may risk talaga yan, kikita ba or hindi. So, ganun din sa investment. Kailangan lang balanse base sa anong kaya ng appetite mo, risk appetite. So, yun sa mga shinare namin, okay din balanse ng exposed ka sa market at the same time may guaranteed. Mm-mm. Kayo, anong favorite plans nyo? OL or Ordinary Life, Traditional Plans, or VUL? Based sa mga pagre-research nyo, alam ko marami na kayo nare-research na natatanong kay ChatGPT tsaka sa Reddit. Anong favorite? Life, health, or savings plan? Comment down below.